Masaya akong makita ang pagkatalo ng Rusya. Noong 2026, nasaksihan natin ang pagbabago ng Agos. Oo, patuloy sumubok umatake ang Rusya, pero laging nabibigo. Mas mabilis ngayon matalo ang Rusya kaysa dati. Nakakagulat na 16 na beses na mas mabilis, kahit halos huminto na ang malaking opensiba ng tagsibol at tag-init, habang tuloy ang pagpapataw ng Ukraine ng mga kawalan sa Rusya. Hindi na kayang ipagpatuloy pa ito ni Putin ng mas matagal pa. Supdulan na ang Rusya, ngunit tanong pa rin kung bakit isinusugal ni Putin ang maraming sundalo kapalit ng kaunti. Malalaman mo rin kaagad. Una, ilang numero. Sa pagsusuri ng opensibang kampanya ng Rusya noong Hulyo 1, ibinunyag ng Institute for the Study of War, ISW na nabigo ang Rusya na makuha ang mahahalagang layunin sa opensiba noong Hunyo. Kaya 30 tuldok, 43 kilometro kwadrado lang ng Ukraine ang nasakop nila. Magandang balita ito para kay Putin. May nitong nadagdag na namang teritoryo ang Rusya. Ang resultang ito ay kasunod ng 2 buwang nitong pagkawala ng teritoryo ng Rusya halb sa kontraopensiba ng Ukraine na nagpalaya ng ilang mahahalagang rehiyon. Pero sa kabilang banda, 30 kilometro kwadrado lang ito. At kung ikukumpara sa mga naabot ng Rusya noong Hunyo 2025, napakaliit niyan. Nakakalungkot na kahit 400 at 81 kilometro kwadrado lang ang nakuha ng Rusya noong isang taon. Halos, walang kapalit ang napakalaking opensiba noon. Pero noong Hunyo 2026, mas malala pa ang nakita natin. 16 na beses na mas grabe. Ganyan kalaki ang nabawas sa teritoryong nakuha ng Rusya noong Hunyo 2026 kumpara sa Hunyo ng nakaraang taon. Ipinapakita nito ang nabigong opensiba ng Rusya na napigilan ng Ukraine bago pa magsimula. Pero mas lumala pa ito, sobrang lumala. Sinabi namin na 16 na beses na mas mabilis nawawala ang opensibang momentum ng Rusya ngayon kaysa noong nakaraang taon. Ano ang ibig naming sabihin? Makikita ito sa pagsabay ng matagal na pagkaantala at matinding pagsirit ng antas ng kaswalti. Batay sa datos ng Institute for the Study of War, 16 na beses na bumagal ang pagsulong ng Rusya sa teritoryo. Heto ang matindi. Habang bumabagal sila, 16 na beses mas marami ang buhay na nabubuwis sa bawat kilometro na nasasakop nila. Noong Hunyo 2025, nawalan ang Rusya ng 68 sundalo kada kilometro kwadrado ng kanilang nasakop. Pero noong Hunyo 2026, kahit na umabot sa napakalaking 39,400 na po ang kanilang mga kaswalti, halos wala silang nadagdag na teritoryo. Ibig sabihin ay umaabot na sila ngayon sa record na 1,278 sundalo ang nalalagas sa bawat kilometro kwadrado. Patuloy sinusubukan ni Putin ipagpalit ang dugo para sa lupa. Pero pinataas ng Ukraine ng 19 na beses ang halaga sa opensibang. 16 na beses na mas mabagal. Tabaliwan ito. Hindi ito kayang panatilihin at hindi naman isinakripisyo ng Russia ang lahat ng sundalo para lang unti-unting makalusot sa depensa. Itinuro ng ISW na ang karamihan sa mga pagsulong ng Russia ngayong 2026 ay naganap sa Konstantinivka na siyang timog na haligi ng matatag na Donetsk Fortress Belt. Ang nasakop sa lungsod na yon ay 77% ng lahat ng nakuha ng Russia sa kanilang kampanya noong Hunyo. At kung isasama ang mga infiltrator, may presensya na ang Russia sa 37% ng lungsod. Mas mababa ang porsyento kung hindi bibilangin ang mga infiltrator at mga lugar lang na hawak ng Russia ang isasama. Tandaan, unang pumasok ang Russia sa Konstantinivka noong Oktubre 2025. Matapos ang halos 9 na buwang labanan, halos 2 bahagi pa lang ng lungsod ang nakuha nila kung pagbibimbigyan na. Pero ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay na-stuck ang Russia sa isang stalemate sa pinakatimog na bahagi ng Fortress Belt at napakalaki ng naging kabayaran nila sa dugo para lang makarating sa posisyong iyon. Magagalit si Putin. Bagamat nagtakda siya ng deadline na Setyembre 2026
Para mabagsak ang buong fortress belt, patuloy pa ring nagpapakahirap ang mga sundalo niya sa isa sa 4 na lungsod nito at halos walang pag-usad dun. Akala ni Putin may sagot siya sa lahat. Ilipat ang deadline mula Setyembre sa Disyembre, 31. Sapat na siguro yun, di ba, Putin? Yung dagdag na buwan para sa hukbong sobrang bagal na parang slot. Biglang bibilis at kaya raw pabagsakin ang buong fortress belt sa 6 na buwan. Isa lang ang masasabi ko, hangal. Pero ito na ang ika-15 beses na naantala ang deadline sa Donetsk. Jesus Cristo, Putin, nagtakda ka ng 5 sa mga deadline na ito noong 2022, noong 2023, noong 2024 at 3 pa ulit sa 2025. Ngayon, nadagdag ka pa ng 3 sa 2026 matapos mong sabihin ang Marso 31 at Setyembre 1. Kahit sino ay makikitang mahirap pasukuin ang Donetsk at walang saysay ang mga deadline ni Putin dahil sa dami ng kabiguan. Sa Ukraine, lalo nilang pinalalala ang bawat kabiguan ng Russia sa pamamagitan ng isang kampanya ng mga pag-atake na nagpapahirap pa sa Moscow. Ang kampanyang iyon kung saan pinabilis ng Ukraine ang kanilang malalayong pag-atake sa teritoryo ng Russia at nagdagdag ng mga mid-range na pag-atake sa kanilang arsenal noong 2026 ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga makinaryang sumusuporta sa mga pagsubok ng Russia na sumulong. Muli, napakalaki ng mga numero para sa Hunyo. Nakita natin na naglunsad ang Ukraine ng 300 at 3 pag-ataking may katamtamang saklaw laban sa mga target ng Russia noong Hunyo na 93 higit pa kumpara sa kabuuan noong Mayo. Nawalan ang Russia ng 12,800, 67 mga sasakyang pang-supply ng fuel at mga tangke ng fuel ngayong buwan, 4 na beses higit kaysa sa nawala nila noong Hunyo 2025. Kasama ang 2,000 at 53 sistemang artilyeriya kumpara sa 1,200 at 43 noong Hunyo 2025. Sa lahat ng sinakop na teritoryo, bumabagal ang lohistika ng Russia kaya humihina ang mga tropa nilang nabibigong umusad ng malaki. Noong Hunyo, tinamaan ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis at militar sa 40, isang federal na teritoryo ng Russia, kabilang ang Moscow. Marami sa mga teritoryong ito ang nakakaranas ngayon ng kakulangan sa fuel, gaya rin ng Crimea, na unti-unting inihihiwalay mula sa mainland ng Russia at sa sinakop na bahagi ng Ukraine. Sa isang malupit na kampanyang, naglalayong tuluyang palayasin ang mga mananakop sa ilegal na Inangking Peninsula. Ganito talaga ang hitsura ng 2026 para kay Putin at sa pananakop niya sa Ukraine. Mabagal ang pag-usad sa Ukraine at naglalagablab ang bansa dahil nakabuo ang Ukraine ng kakayahang akala ni Putin ay hindi nila makakamit. Ang daan lang mula sa ilalim ay pataas, di ba? Putin, akala mo ba nasa ilalim ka na? Oo, sa hindi malamang dahilan, mas lumalala pa ang sitwasyon ng Russia kaysa sa nakikita natin based sa lahat ng naibahagi namin hanggang ngayon. Sa ulat ng Center for Strategic and International Studies, CSIS, noong Hulyo 1, ibinunyag na tumataas at hindi makontrol ang gastos ng digmaan ni Putin laban sa Ukraine sa lakas tao at pera. Nangyayari ito habang bumabagal ang opensiba ng Russia na isa na sa pinakamabagal sa huling siglo ng digmaan. Sabi ng CSIS, umabot na sa 1.4 na milyong kaswalti ang Russia sa kampanyang nakakuha pa lang ng halos 20% ng teritoryo ng Ukraine. Karamihan sa mga nadagdag na teritoryo ay nakuha noong unang buwan ng digmaan. Kabilang sa 20% ang Crimea na sinakop ng Russia noong 2014. Sa 1.4 na milyong kaswalti, tinatayang 400 at 50,000 ang hindi na mababawi na pagkawala ayon sa CSIS. Ibig sabihin ay napatay sila sa labanan. Marami sa mga nasugatan ay hindi na kailanman makakabalik sa labanan o kung makakabalik man, hindi na sa anumang makabuluhang papel. Ayon sa CSIS, hindi pa nangyari ang ganitong bilang sa modernong digmaan. Ipapaliwanag namin ito maya-maya. Pero una, tandaan na nanonood ka ng The Military Show. Marami pang darating, kaya huwag kalimutang mag-subscribe kung may natutunan ka sa aming channel. Gumawa ang CSIS ng paghahambing sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine at iba pang makabagong operasyong militar.
Hindi yon ang resultang gusto ni Putin. Ang casualty rate ng Russia sa Ukraine pa lang ay nangangahulugan na nakaranas ito ng 4 na beses na mas maraming casualty kumpara sa naranasan ng militar ng US sa lahat ng digmaan na nilahukan nito mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kasama na rito ang mabagsik na labanan sa Korea at Vietnam na nagdulot ng matinding pinsala sa US at sa Vietnam ay nabigong makamit ang layunin ng Amerika. 4 na beses na mas malala ang ginagawa ng Russia sa Ukraine kaysa sa mahigit 80 taon ng pakikidigma ng Amerika. Ang talagang sasakit kay Putin ay ang katotohanang ang taong desperadong ibalik ang Russia sa tinuturing niyang ginintuang panahon ng Soviet Union ay pupunahin at pangtatawanan dahil sa kanyang ganap at lubos na kabiguan ng mismong mga leader na gusto niyang tularan. 9 na beses na mas mataas ang mga casualty ng Russia sa Ukraine kaysa sa pinagsamang casualty ng Unyong Sobyet at Russia mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ulitin, 9 na beses na mas mataas. Kung nais ni Putin na ang kanyang pamana ay ang pagbabalik ng Russia sa panahon ng Soviet Union o mga dating maluwalhating panahon, nabigo siya. Hindi talaga gaganda ang lagay ng Russia. Iniulat ng United 24 Media na nawawalan ang Russia ng pagitan sa 30,000 at 34,000 sundalo bawat buwan noong 2026. Isama ang datos ng Hunyo at malapit nang umabot sa 40,000 ang bilang ng casualty na labis na nakakabahala para sa Russia. Hindi napupununan ng mga bagong sundalong kontraktual ang mga pagkawalang ito. Ang Russia ay kumukuha ng 27,000 voluntaryo kada buwan. Kaya nababawasan ng Ukraine ang kalamangan ng Russia sa lakas tao bawat buwan. Sa ilang frontline, 8 ang nawawalang sundalo ng Russia sa bawat isang nawawalang sundalo ng Ukraine ayon sa CSIS. Mabagal ang pag-usad sa mga pangunahing bahagi ng front. Sa Konstantinivka, gaya ng nabanggit kanina, ang Russia ay sumusulong ng 50 metro lang bawat araw, hindi kilometro. Karamihan sa mga tao ay kayang tumakbo ng ganong distansya sa loob ng 10 segundo o mas mababa pa. Sa Pokrovsk, umaabante ang Russia ng 70 metro kada araw at pinakamabilis sa sektor ng Sloviansk na 90 metro kada araw. Hindi pa natin nakita ang mga numerong ganito mula noong labanan sa Somme noong unang digmaang pandaigdig. Hindi yan dapat ipagmalaki ni Putin. Nagsisimula ng magbunga ang drone advantage ng Ukraine dito. Ayon sa CSIS, malaking bahagi ng kabiguan ng Russia sa labanan na yon ay dahil sa paggamit ng Ukraine ng AI-powered at autonomous na sistema. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakikita natin ang nabanggit na estadistikang 8 sa isa sa kaswalti. Tuloy pa rin ang pagtulak ni Putin sa kanyang mga sundalo habang ang Ukraine ay bihasa na sa paggamit ng AI drones at autonomous na sandata na nagpapalayo sa kanilang mga sundalo sa harapan. Pero nagdudulo pa rin ng malaking kaswalti sa kalaban. Sinusubukan ng Russia na tumugon sa pamamagitan ng sarili nitong AI na inisyatiba. Ayon sa ulat ng Pravda noong Hulyo 3, sinimulan na ng Russia ang malawakang pagpapadala ng mga drone na may AI sa Zaporizhia na malinaw na isang dahilan ng pag-aalala kahit na ilang buwan na ang lumipas mula nang mag-ipon ang Ukraine ng napakaraming AI drones para hampasin ng husto ang Russia. Mukhang huli na at kulang pa ito para sa Russia. Patuloy na lumalaki ang kalamangan ng Ukraine sa mga drone. Sa harapan, may 1.5 sa isa na kalamangan. Ang Ukraine pagdating sa bilang ng FPV drones. Kaya ring tapatan ng Ukraine ang Russia sa bawat drone at madalas pa nga ay nahihigitan pa nila ang bilang ng Russia sa kanilang mga long-range na pag-atake. Habang hirap ang Russia sa AI at drone, ang Ukraine ay gumagawa ng drone na kayang ilunsad kahit saan. Makikita ito sa CB, isang maritime drone na dati at hanggang ngayon ay gamit sa kamikaze na pag-atake sa mga barko ng Russia. At ngayon ay launch platform na rin ng FPV drone para tamaan ng mga target sa Black Sea at Crimea. Ang gastos ng lahat ng ito para sa Russia ay talagang hindi na kayang tustusan. Nakikita natin ito sa bilang ng nare-recruit. Sa average na 27,000 voluntaryo buwan-buwan, kulang ng mahigit 12,000 ang Russia matapos ang masamang Hunyo nila. Nakikita rin natin ito sa pananalapi. Bumagsak na ang paraan ng Russia na pabagsakin ng Ukraine sa pamamagitan ng pag-ubos ng lakas. Dahil drone na ngayon ang sanhi ng hanggang 70% ng casualty sa labanan. Ayon sa The Independent,
Malalagpasan ng Russia ang taunang budget ng hindi bababa sa 28 bilyong dolyar dahil sa tumataas na gastos sa digmaan at malaking pagkalugi. Nag-record ang Russia ng pinakamataas na gastos sa digmaan sa unang quarter ng 2026 na umabot sa 83.2 bilyong dolyar sa pananakop o halos kalahati ng kabuuang budget nito. Noong Abril 2025, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na gumastos na ang Russia ng $1 trilyong sa digmaan. Kung isasama ang higit isang taon pang gastos, posibleng umabot na sa $1.5 trilyong ang nagastos ng Russia. Hindi lang 1 trilyon ayon sa bawat quarter. Malubang natatalo ang Russia. Nagawa ng puwersa ni Putin na bahagyang baliktarin ang takbo ng labanan at makamit ang kaunting tagumpay noong Hunyo. Ngunit, napakabagal at mataas ang naging kapalit nito. Bumabalik tayo sa tanong na binanggit natin sa simula ng video. Bakit isinusugal ni Putin ang maraming sundalo para sa maliit na tagumpay? Bahagi ng sagot ay dahil nakikita natin sa Ukraine ang tradisyonal na paraan ng pakikidigma ng mga Ruso. Pero baluktot ito at may patuloy na pagsasakripisyo. Ngunit hindi nakukuha ni Putin ang inaasahang tagumpay. Sabi ng Geneva Solutions, ang paraan ng Russia sa digmaan ay parang mga ina ay patuloy pang mag-aanak ng mas maraming anak na lalaki. At tama ito. Sa loob ng maraming siglo, nilalabanan ng Russia ang mga kaaway sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpapadala ng sundalo gamit ang kalamangan sa dami para mapabagsak ang kalaban. Karamihan sa tagumpay ng Russia ay may daan-daang libo, kung hindi man milyon-milyong nasawi. Dahil ginagamit ng mga leader tulad ni Putin ang kultura ng pagsasakripisyo para sa nakararami. Ang malaking problema ng Russia sa Ukraine ay hindi na ito nakikipaglaban sa isang digmaan kung saan ang walang humpay na pagpapadala ng mga sundalo sa patayan hanggang bumigay, ang kalaban ay gagana pa. Binago ng mga drone ang sitwasyon, lalo na't may autonomous na drone na ngayon ang Ukraine para maprotektahan ang mga sundalo at magdulot pa rin ng napakaraming kaswalti sa Russia. Gayunpaman, matigas pa rin si Putin. Isang lalaking may kaisipang Soviet na hindi bagay sa ika-21 siglo, naniniwalang tradisyonal na paraan ng mga Ruso ang magdadala ng gusto niyang resulta. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin itinitigil ni Putin ang kanyang palpak na pananakop. Ngunit sa likod ng ganitong tradisyonalismo ay may mas malalim na dahilan. Hindi kayang tanggapin ni Putin ang pagkatalo sa Ukraine, kaya tuloy ang laban niya hanggang manalo o mawala siya. Para maintindihan kung bakit handang isakripisyo ni Putin ang Russia para sa Ukraine, kailangan nating tingnan kung paano niya tinitingnan ang kanyang dakilang kaaway. Desperado si Putin na siguraduhin ang kanyang pamana sa pamamagitan ng paglalatag man lang ng pundasyon para sa isang bagong imperyo ng Russia. Mainam kung makamtan niya ang imperyo habang nabubuhay pa siya. Ang Ukraine sana ang magiging panimulang punto ng lahat ng ito. Isa sa mga baluktot na dahilan ni Putin sa pananakop sa Ukraine ay ang paniniwalang bahagi ito ng dating imperyo ng Russia noong panahon ni Pedro at Katerina ang Dakila. Ang mga salitang ang Dakila ay parang magandang pakinggan para kay Putin at may kung anong nasa sira niyang isipan na nagpapaniwala sa kanya na maaaring makuha niya ang bansag na yon kung magagawang mapasailalim niya ang Ukraine. Sa sanaysay na tungkol sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ruso at Ukranyano, iginiit ni Putin na isang sambayanan ang mga Ruso at Ukranyano, hindi magkahiwalay na bansa na may sariling kultura at kasaysayan. Mali si Putin sa kasaysayan, pero hindi yon mahalaga. Naniniwala siyang tama ang ginagawa niya para sa Russia at sa kanyang pamana. Kaya nagiging delikado si Putin. Delikado na patuloy siyang magpadala ng sundalo sa Ukraine hanggang maubos sila. Para kay Putin, tagumpay o kapahamakan ang kahihinatnan ng Russia. Ngunit napagtanto rin ni Putin na tagumpay o kapahamakan ito para sa kanya mismo sa Ukraine kahit ano pa ang makasaysayang dahilan. Naipit si Putin at napagtanto niyang malamang hindi naman nanalo ang Russia sa Ukraine habang siya'y buhay pa. Pero alam din niya na kailangan niyang ilagay ang sarili niya sa posisyon na hindi niya kayang tanggapin ang pangkatalo. Sa loob ng dekada, napanatili ni Putin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga oligarko at impormasyon sa Russia para mangibabaw ang propaganda ng Kremlin. Ngunit ngayon, unti-unti na siyang nawawalan ng kontrol. Sa 4 na taon ng labanan,
hindi pa rin natutupad ang pangako ni Putin at lalo pang lumalakas ang Ukraine. Kapag ang mga taga Moscow ay nanonood habang lumilipad ang mga drone ng Ukraine sa ibabaw nila, kahit ang pinakamalakas na propaganda ay hindi kayang itago ang katotohanang dinala ni Putin ang digmaan sa sarili niyang teritoryo. Ang tanging paraan na makakalabas si Putin na yon ay ang manalo sa Ukraine. Ang pag-atras ay magbubukas ng pagtutol. Magbubukas ito ng mga tanong, galit at mga oportunidad para sa mga nagkukubli sa dilim, hinahasa ang kanilang mga kutsilyo habang hinihintay ang pagkakataon nilang patalsikin si Putin at agawin ang kapangyarihan para sa kanilang sarili. Naging desperado na si Putin at dahil dito, naging mapanganib siya hindi lang sa sarili niyang mga tao kundi pati na rin sa Ukraine at sa buong Europa. Noong Hulyo 3, iniulat ng Telegraph na nagbabala ang US expert sa Poland na may planong seryosong paglala ang Russia sa kanilang teritoryo. Tactical, may saysay ito kung hindi naubos ng Russia ang malaking bahagi ng militar nito sa Ukraine. Naging likurang base ng Ukraine ang Europa kung saan dumadaan ang mga sandatang galing kanluran. At dahil sa mga partner nito, dito na rin ginagawa ang marami sa mga inobasyong sandata ng Ukraine. Ang Poland, na katabi ng Ukraine, ay nagiging malinaw na pagpipilian bilang daanan ng lahat ng mga sandatang ito na siyang nagpapaliwanag sa interes ni Putin sa isang paglala ng sitwasyon. Pero hindi naman talaga ito isang henyal na tactical na hakbang. Ang Poland ay miyembro ng NATO. Alam ni Putin na anumang paglala sa teritoryo nito na halos maging tahasang pag-atake ay maaring magdulot ng pagpapatupad ng Article 5. Desperado na siya. Pinatunayan ng Ukraine na kulang si Putin para maging dakila. Kaya maaring simulan niya ang digmaan sa buong Europa para maitago ang sarili niyang mga pagkabigo. Kung itutuloy ni Putin, mas lalala ang pagdanak ng dugo. Ang pagod na hukbong Ruso ay masisira. Magmumukhang picnic ang Ukraine kung ikukumpara. Kung hindi magiging dakila si Putin, siya ang sisira sa Russia sa pagsimula ng digmaan na tatagal lampas sa kanyang buhay. Nasasaksiyan natin ngayon ang pagbagsak ng imperyo ni Putin. Dahil sa Ukraine, unti-unting nawawala kay Putin ang pangarap niyang imperyo. Bigo na ang paghahangad ng sariling karangalan. Mas mahina kaysa dati ang Russia sa ilalim ni Putin sa larangan ng digmaan at bumagsak ang impluwensya nito sa rehiyon at mundo. Alamin pa ang iba sa panonood ng aming video. Susuriin namin ang tunay na pamana na iniwan ni Putin para sa kanyang sarili. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang ulat sa kabiguan ng Russia sa Ukraine. Salamat sa panonood.